Mga kapatid, ang ganda po ng ating ebanghelyo. Tanong, gusto ba natin na ang kapwa natin ay maging mabait sa atin? Amen. Iisa lang pala ang kailangan. Ang sabi ng Panginoon dito, maging mahabagin kayo, gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Opo, mas mainam po na mas maging mabait sa kapwa kaysa maging tama. It is better to be kind than to be right. Pero hindi po nangangahulugan na hindi na natin pababayaan natin ang hustisya. Hindi po, mananatili ang hustisya. Ang sinasabi lamang ng ating Panginoon, kung ano yung gusto natin ng kapwa gawin sa atin, gagawin din natin sa iba. Maging mahabagin at tayo'y kahabagan ng Diyos. Maging mapagpatawad at tayo'y patatawarin ng Diyos. Alam natin, sinasabi sa banal na kasulatan, maging ang taong matuwid ay nagkakasala ng 7 ulit sa isang araw. Balikan natin ang panalangin ni Daniel sa unang pagbasa. Sabi ni Daniel, Panginoong dakila at makapangyarihang Diyos na laging tapat sa umiibig sa iyo at sumusunod sa mga utos, nagkasala po kami. Nagpakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kautusan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpahayag sa aming mga hari, tagapamuno, magulang, at sa buong bayan. Panginoon, ikaw ay laging nasa matuwid at kami ay laging nasa kasamaan tulad ngayon. Ang buong Huda sa Jerusalem, ang buong Jerusalem, ang lahat, pati ang mga itinapon mo sa iba't ibang dako dahil sa kataksilan sa iyo. Pag-amin ni Propeta Daniel na ang bayang Israel ay nagkasala. Sa atin, kapag nakita natin na ang Poong Nazareno, nagpakita siya ng pagmamahal at pagpapatawad, ibig sabihin, kanyang ibinigay sa atin ang kapatawaran. Kung tinanggap natin ang kapatawaran, hindi ba tayo magiging mapagpatawad? Kung ang Diyos naging napakabuti sa atin, hindi pa tayo magiging mabuti sa ating kapwa? Sige po, magnilay tayo. Kapag tayo ay nagalit sa ating kapwa, sinabi natin yung mga bagay na talagang sama ng loob, in-express natin, ano ang mangyayari sa atin? Di lalong magagalit. Kung mataas na po yung ating blood pressure, lalong tataas yan. Hindi po yan solusyon kapag sinambit natin. Nakaraang linggo nga lang, sinambit ng Panginoon na yung magalit sa kapwa, may kaparusahan na. Pero hindi po nangangahulugan na kapag nagalit tayo, instant, ay kasalanan na. Hindi po. Okay lang po ang magalit, pero kung may sinabi tayong masama sa ating kapwa, may kaparusahan na po yun. Kasi may reaction na yun. Amen? Pwede namang magalit, lalo na sa mali. Mali ang hindi magalit sa mali. Pero ang magalit sa mali, tama po yun. Pero depende po sa ating expression. Pag ibinaba natin yung ating kapwa, magkakagulo. Kaya nga po maintindihan natin kung bakit merong road rage. Simpleng traffic problem lang, magpapatayan na, hindi naman ganun kababa yung dignidad nating tao. Mga kapatid, opo, sinasambit ng ating Panginoon, kung gusto natin maging masaya, maging maaliwalas ang ating pamilya, ang ating pamayanan, ang ating pakipagkaibigan o sa ating trabaho, maging mahabagin kayo. Gaya ng inyong Ama,
Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Kung tayo ay bukas palad sa ating kapwa, hindi natin mahigitan ang pagiging bukas palad ng Diyos sa atin. Amen? Kung tayo ay mabait sa kapwa, hindi natin mahigitan ang kabaitan ng Diyos sa atin. Kung ang Diyos ay nagpapatawad sa atin, hindi natin mahigitan ang kanyang pagpapatawad sa ating sarili. Kaya nga, sinambit ng ating Panginoon sa huling pangungusap, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Ganun pala. Pag ako ay salbahe sa kapwa, edi magiging salbahe din ang kapwa ko. Ilang taon nang nakaraan, siguro may 15 years na, pumara ako ng taxi. Pagsakay ko, sabi niya, "Saan kayo, sir?" "Airport po." Sabi niya, "Ay, karbar na po ako." Napasigaw ako. "Bakit ka huminto?" Umalis ako. Sinalya ko yung pintuan na galit. Galit talaga ako kasi nagmamadali. Bumaba siya. Galit. Sabi niya, "Bakit ka namimilit?" "Ay, hindi po ako namimilit. Huminto po kayo. Kaya ako pumasok pa ng inyong taxi." Nagalit ako, nagalit din siya. Buti na lang, walang gulo. Nagkapasensyahan. Doon ko lang naisip, yung kapwa natin, salamin natin, mirror natin. Kapag ngumiti tayo, ang kapwa natin ngingiti. Pag galit tayo, ang kapwa natin magagalit. Pero mabuti na pag ngumiti tayo, hindi ngumiti ang kapwa, at least ngumiti tayo. Masaya tayo. Amen? Kaya mga kapatid, opo, mas piliin natin na maging mabuti, mabait sa ating kapwa. Maging mahabagin, maging mapagpatawad, dahil kapag ito ang ating ginagawa, sumusunod tayo sa panuntunan ng ating Panginoon. Ang poong Jesus Nazareno, nagmahal siya. Kahit hindi siya minahal ng iba, kahit pinarusahan siya. Nagpakasakit siya sa ngalan ng pag-ibig. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos at sana nga po siya ang ating maging panuntunan sa ating pang-araw-araw na buhay.